Maaga kaming nagising ng asawa ko dahil ang dalawa naming anak ay pang-umaga. At ang bunso namin ay hinahatid pa niya ng motor sa school. At dahil malapit lang naman dito ang school ay bumalik kaagad siya. Sabi ko bumili na siya ng kape at pandesal para bago kami gumawa ay kakain muna kami. At hito nga, at habang ako yung nag-iintay sa kanya ay maghahakot muna ako ng buhangin yung tira kahapon. Sabi ko nga sa mga anak ko, basta sama-sama ay kayang-kaya namin na magkaroon ng maayos-ayos na tirahan. At hito, pumasok na nga ako dito sa loob at daladala ko yung aking bit-bit na buhangin. Medyo blurry ang aking pagka-video kasi nga medyo madilim dito sa loob. Sabi ko nga, ang tagal-tagal na nakatira kami dito ay ngayon lang yata ito mapagawa. At syempre, nandun yung saya, exciting, di ba? Kahit ito lang kwartong ito, ay masaya na ako. Saka na lang isusunod ang iba pa dahil malaki-laki naman itong bahay. At alam ko naman na malaki-laking budget ang kakailanganin nito. At syempre, kailangan mo nang mag-ipon na nagtatagal talaga ng taon. Pero walang magagawa kasi nga ang mga anak namin ay nag-aaral pa. Tinutulungan din naman kami ng anak kong nagtatrabaho. Sa katunayan nga, sa kanya galing ang budget na to. At dinadagdagan na lang namin. At yun nga, kahit sa isang kwarto man lang na ito, ay makahiga man lang kami ng maayos-ayos. Pero, uuwi ang anak ko ngayong April. At gusto ko maganda ang kanyang higaan at maganda ang kanyang kwarto. Kaya siya na muna dito. At dahil halos 3 linggo na lang, ay uuwi na rin siya dito. Kaya, siguro naman ay tapos-tapos na rin ito. Kung matatanong ninyo, masipag naman ang asawa ko at hindi naman siya nababakante ng trabaho. Yun nga lang, 4 pa yung pinapag-aral naming anak. At sa katunayan nga, 3 ang graduating namin ngayong taon. Isang grade 6 at isang grade 10 at isang grade 12. Sabi ko nga sa kanila, mag-aral lang mabuti. At syempre, yung papa nila ay talagang sakitin yun. At kahit sakitin yun, ay talaga namang nagtatrabaho at nagtatrabaho pa rin para sa kanila. At syempre, para sa aming lahat. Ako naman, dito lang sa bahay dahil walang mag-aasikaso sa kanila. Mahirapan sila pag may trabaho din ako. Kaya nagpasyahan naming mag-asawa na dito na lang ako sa bahay. Talaglaban ng mga damit namin lahat, nagluluto, lahat sa akin dito para lang sila ay mag-aral ng mabuti. Ang sabi ko nga sa kanila, kahit hindi na sila gumawa, ako na lang basta mag-aral sila. Yun nga, yung sabi ng mga magulang din natin noon, yun lang ang tanging maipapamana natin sa kanila. Dahil nga, wala namang malaking lupain para maipamana sa kanila at wala din namang kayamanan. Kaya yun na lang ang payo ko sa kanila, mag-aral lang mabuti hanggang sa makagraduate at makapagtrabaho sila ng maganda. Mahaba ba itong video ko? Baka magsawa na kayo sa panonood. Teka muna at lilinisan ko ito at talaga namang napakadumi. Hanggang dun sa may baba ay wawalisan ko pa. Kasi dito sa aming village, kailangan pag may buhangin ka at magpapagawa ka nga ng bahay, ayan, kailangan ilagay mo sa loob ng iyong compound. Bawal na diyan nakalagay sa kalsada. Ewan ko sa kanila, yun ang sabi-sabi lang. Pero siyempre para ayaw na rin namin ng mahabang diskusyonan, siyempre pinapasok na lang namin sa aming loob ng compound. Ako kasi yung tipong ayoko makipagdaldalan sa kapwa at alam ko naman walang mapapala sa ganoon. Kaya ayan, nilinis ko talaga itong aming harapan. Pero maganda na rin kasi ang ganda-ganda tingnan pag malinis talaga ang harapan. At ang mga buhangin ay sinaid na said ko talaga dahil gusto ko yung walang alikabok. Sa bagay, tama din naman. Maganda yung walang kalat sa tabi ng kalsada. Yun nga lang, ang hirap-hirap at ang buhangin talaga ay dala sa loob ng bahay. Maalikabok talaga. At ayan nga, at binuhat na ng aking asawa ang isang timbang na tirang buhangin. At dahil nga dumating na siya, magkakape muna kami. Dahil alas 7 ng umaga, nagugutom na rin ako. Kaya sabi ko sa kanya ay mag-init na ng tubig. At magkakape na kami at kakain kami ng pandesal. At ayan, tinapon ko na nga yung ibang buhangin sa likod ng aming bahay. At iusog-usog ko muna ang aming motor kasi yung ilalim ay marami pa rin buhangin. Noon, dati, nagbumotor din ako. Kaso, noong nadisgrasya nga ako, hindi ko na nagawang magmotor. Pero, gusto ko pa rin sanang magmotor. Kaso,
dala din lagi ng asawa ko yan, papuntang trabaho. At yun nga, pagkatapos namin mag-almusal, ay gumawa na rin dito yung asawa ko. Nagsiminto na rin siya nitong bintana para sirado dito sa loob. O paano, hanggang dito na lang ang aking video at syempre napakahaba na nito, baka magsawa na kayo sa panonood. O paano, hanggang sa muli at bye-bye! God bless!